What's up guys, this is Lijan and welcome to Lijan Story Vlog. Welcome back mga ka-Lijan Story at nandito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento. Pero bago po tayo magpatuloy, shoutout po muna tayo sa mga walang sawang sumusuporta sa ating channel na sina Johnny Lagartera ng Santa Cruz, Ilocos Sur. Hello po. Kay Marlon Brasas, kay Robert Ducay, kay Ricky Amante, kay Ricardo Pacleb ng California. Hello po sa inyo dyan. Kay Regelado Cruz Magat, kay Teodoro Beltran ng Pampanga. Hello po. Kay Cecilio Marange, kay Alex Mercado ng Apari Cagayan. Hello po sa inyo dyan. Kay Dan B. Almasora ng New York. Hello po. Hello po kay Ronaldo Moncada, kay Macho Mark Corfus, kay Divine Grace Kabuang Mejia, kay Raul Alarban ng Quezon City at kay Kiko Kabayan ng Cubao. Hello po kay JC Villar at kay Michael Anthony D ng Bohol, Aklan. At mga ka-Lijan Story, nandito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento. Kailan nga ba mali ang magmahal? Tara, samahan niyo po ako. Sa panaginip ni Dexter ay may kaulayo siya. At laking gulat nga niya nung magising siya at si Alfred pala ang niyayakap niya at masuyong hinahagkan. Sa gulat ay agad bumitaw si Dexter kay Alfred na sa mga sandaling yon ay tulog na tulog si Alfred at walang kamalay-malay sa nangyayari. Tila nahimasmasan si Dexter na bumangon at tumayo na sa kama. Lilipat na siya sa kwarto niya. Pagkahiga ni Dexter sa kama niya ay di pa rin siya makapaniwala sa nagawa niya kay Alfred. Ito yung unang pagkakataon na humalik siya sa kapwa niya, lalaki. Panaginip lang yon at wala siyang alam at lalong hindi niya intensyon na gawin yon sa boss niya. Ang sinasabi na lang ni Dexter sa sarili niya. Dahil yun naman talaga ang katotohanan. Pero bakit tila ba guilty siya? Inaamin niya, nadala talaga siya sa kanyang panaginip. Marahil ganun talaga pag matagal ka nang walang katabi sa pagtulog at matagal ka nang walang kasama sa kama. Dahil simula noong nandito siya, ay wala na siyang nakatabi pa sa kama at pagtulog. Kinabukasan ay parang hindi makatingin ng diretso si Dexter kay Alfred. Parang naiilang siya sa sarili niya. At pag pinagmamasdan niya ang mapupulang labi ni Alfred, ay pumapasok sa isipan niya ang nangyari kinagabihan. Ilang araw silang nanatili pa doon at saka bumalik sa dating trabaho si Dexter. Naging abala siya sa trabaho at once a week kung mag-report siya kay Alfred. Si Alfred naman ay labis na natutuwa sa performance ni Dexter sa trabaho. Sabi ko na nga ba hindi ako nagkamali sa pagkuha sa'yo, ang nakangiting saad ni Alfred kay Dexter. Salamat sa pagtitiwala, Alfred. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko na alam kung nasaan ako ngayon, ang sagot naman ni Dexter. Nakikita ni Alfred ang sarili niya sa pagpupursige ni Dexter. May potential si Dexter na mag-manage ng negosyo. Bukod sa madali itong matuto, ay masipag at tapat sa trabaho. At kung pagmamasdan mo si Dexter ay malaki na ang pinagbago. May itsura naman ito dati, pero mas lalong umangat ang kagwapuhan niya ngayon. Marahil ay hindi na masyadong problemado si Dexter. Kahit hindi niya makontak ang mag-ina niya, ay alam nitong nasa mabuti silang kalagayan. Lumipas ang mga panahon at si Dexter ay ginawa ng supervisor ni Alfred. Minsan, madalas na silang magkasama sa pagbisita ng mga establishment nila. Doon lalong nagkakilala sila Alfred at Dexter. Tunay ngang istrikto si Alfred pagdating sa trabaho. Subalit, mabait pala
talaga itong si Alfred. Magaling siyang magpatakbo ng negosyo. Trabaho kung trabaho at walang personalan. Mga bagay na hinahangaan ni Dexter. Binibigyan ni Alfred kung ano man ang dapat sa mga empleyado niya dahil business partners ang turing niya sa mga tauhan niya. At si Dexter ay may ayos na rin ang sweldo niya dahil hindi naman na siya nakakapagpadala sa pamilya niya ay nakakaipon na siya. Pare, mukhang may tama sa'yo ang boss natin ah. Ang wika ni Allen kay Dexter. Akalain mo, na-promote ka na ng supervisor? Pare, walang ganun. Mabait si Alfred at nakita lang niya ang potential ko. Ang saad naman ni Dexter. Pero kung ako pre, papatulan ko yan si Alfred. Yaman kaya niya. Patuloy na panunukso ni Allen kay Dexter. Naku pre, kung ano-ano iniisip mo, huwag natin sirain ang tiwala sa atin ng tao. Baka isipin pa niya, nag-take advantage tayo sa kanya. Sagot naman ni Dexter. Hindi nga pre, bagay talaga kayo. Ang hindi paawat na panunukso ni Allen kay Dexter. Naalala tuloy ni Dexter na simula noong hindi niya sinasadyang halikan si Alfred, ay parang nagkaroon na siya ng attachment kay Alfred. Sa tuwing naiisip niya yun ay tila ba may nararamdaman siyang kakaiba na hindi maipaliwanag. Parang nagugustuhan niya na ewan na parang gusto niya ulit gawin. Oh, pare, natahimik ka na dyan. Ang saad ni Allen. Wala pre, may naisip lang ako. Ang pagdadahilan ni Dexter. Sa tuwing magkasama sila Dexter at Alfred ay para bang close na sila. Parang hindi empleyado ang turing ni Alfred kay Dexter. Ang kabaitan at pagtitiwala na binibigay at pinapakita ni Alfred kay Dexter ay tila ba unti-unting nahuhulog ang puso ni Dexter para kay Alfred. Bakit kaya ako nagiging ganito? Ang tanong ni Dexter sa sarili niya. Unti-unti na kasing napapalapit ang kalooban nito kay Alfred. At minsan habang nasa restaurant sila upang mag-supervise ay may dumating na bisita si Alfred. Isang foreigner. Siyempre, gwapo. Si Dexter hindi mawari ang nararamdaman. Tila ba siya ay naiinis sa kaswitan ng dalawa habang magkausap. At noong pauwi na sila ay nanibago si Alfred sa katahimikan ni Dexter. May problema ka ba, Dexter? Ang tanong ni Alfred. Wala, sir. Ang sagot ni Dexter. Magkaedad lang tayo, Dexter. Di ba sabi ko sa'yo, huwag mo na akong tawaging sir pag wala na tayo sa trabaho? Sorry, Alfred. Medyo pagod lang siguro ako. Ang sagot ni Dexter. Ganun ba? Sige, mag-bar tayo tonight. Isama mo si Allen. Ang sagot ni Alfred. Tinawagan ni Dexter si Allen, subalit may lakad daw ito. Kaya ang huli ay silang dalawa lang ang natuloy sa bar. Uminom nga ang dalawa at medyo lasing na si Dexter. Alfred, sino yung kasama mo kanina? Ang hindi na mapigilan na tanong ni Dexter. Si Mark. An old friend, kaibigan namin ni Joe. Ang medyo nalungkot na sagot ni Alfred. Hanggang ngayon namimiss ko pa din si Joe, ang sabi ni Alfred. I'm sorry, Alfred, sagot naman ni Dexter. Pareho lang tayong nawalan ng mahal sa buhay, ang sabi ni Dexter. Inaamin ni Alfred, attracted siya kay Dexter. Kaya lang, ayaw lang niya ito bigyan ng ibang kulay.
Baka magkaroon sila ng conflict sa trabaho. Mahirap na. Nahuhuli man niya minsan na nakatitig sa kanya si Dexter, ay hindi na niya ito pinapansin, lalo na at ang alam ni Alfred ay pamilyado na si Dexter. Hindi kasi nagkukwento si Dexter tungkol sa personal nitong buhay kay Alfred, lalo na sa status nila ng asawa niya. Pero pagkasama ni Alfred si Dexter ay nakakalimot siya. Nagagawa niyang ngumiti at magaan ang pakiramdam niya. Pakiramdam ni Alfred, wala na ang sakit at handa na siyang buksan ang puso niya ulit. At alam niya, yun din ang gusto ni Joe, ang namatay niyang boyfriend, na magkaroon ulit siya ng buhay. Hindi nila namalayan ang paglipas ng oras. Medyo nakarami na rin sila ng inom at kailangan nang umuwi. Ayaw man magpahatid ni Alfred ay mapilit si Dexter. Gusto niya kasi safe ito makakauwi. At pagdating nila sa pad ni Alfred ay nagtama ang kanilang mga mata. Hindi na mapigilan ni Dexter ang sarili niya. Ang maamo na mukha ni Alfred, ang medyo mahaba na mga pilikmata at mapulang labi niya ay tila nakaramdam siya ng ibang init. Parang mali ito, pero masisisi ba niya ang sarili niya na magkagusto kay Alfred na babait at nagbigay ng magandang trabaho sa kanya? Tunay nga bang nagbabago ang damdamin ng isang tao? Lalaki siya at posibleng magkagusto din sa kapwa niya lalaki at boss pa niya. Mga katanungan ni Dexter sa isipan niya na siya ay naguguluhan din kung tama nga ba ang nararamdaman niya. May dumi ba ako sa mukha, Dexter? Ang tanong ni Alfred habang tinititigan siya ni Dexter. Subalit imbes na sumagot si Dexter ay hiniwakan nito ang mukha ni Alfred. Nilapit ang mukha niya at sinibasib ito ng halik. Nagulat man si Alfred sa ginawa sa kanya ay gumanti na din siya ng halikan kay Dexter. Wala nang usap-usap. Pareho silang nangungulila at uhaw sa pagmamahal. Naging mainit ang mga tagpo. Unang beses ni Dexter makaranas makipagtalik sa kapwa niya at inaamin niya, iba ang kiliti sa bawat hagod ng dila ni Alfred sa katawan niya. Ramdam niya ang mainit at makipot na bibig ni Alfred sa pagsamba sa kanya na nagdudulot kay Dexter ng kakaibang kaligayahan na ngayon lang niya nararanasan. Mahal kita, Alfred, ang nasambit ni Dexter sa gitna ng kanilang mainit na bakbakan. Si Alfred ay nagulat man, subalit inisip na lang niya na nasabi lang yun ni Dexter dahil sa sarap na tinatamasa nito. Si Alfred ay ngayon lang din siya ulit nakaramdam ng ganitong pananabik, buhat nang mamatay ang boyfriend niya, at inaamin niya gusto niya ang nangyayari sa kanila ni Dexter. Magdamag nilang pinagsaluhan ang mga maiinit na sandali na tila ba walang kapaguran. Bumuhos at umaapaw ang daing ng kaligayahan. Isang tawag ang gumising kay Dexter kinaumagahan. Si Mabel, ang asawa niya, na 1 taon nang walang paramdam, ay biglang tumawag. Nakaramdam ng excitement si Dexter, hindi dahil sa tawag ng asawa niya, kundi makukumusta na niya ang anak niyang si Junjun. Dexter, kumusta ka na dyan? Pasensya ka na, ngayon lang ako nakatawag. Alam mo naman sila mama at papa, pinagbawalan ako. Pagpapaliwanag ni Mabel. Mabel, alam ko yon. Hayaan mo na. Asan ang anak natin? Ang agad na tanong ni Dexter.
Sa kabilang banda ay parang nasasaktan si Alfred sa naririnig niya. May pagsisisi siyang nadarama. Sana pinigilan na lang niya ang sarili niya kay Dexter. Dahil sa umpisa pa lang ay alam na niyang may pamilya na ito. Sa bagay, wala naman silang relasyon pa ni Dexter. Nakalimot lang naman sila pareho, kaya may nangyari sa kanila. Gusto man niya si Dexter ay pipilitin niyang ibaling sa iba ang nararamdaman niya dahil mahirap makasira ng pamilya. Bumangon na si Alfred sa tabi ni Dexter at nagbihis na. Pumunta ng kitchen at nagtimpla ng kape para sa kanya. Maya-maya ay lumapit na sa kanya si Dexter. Bakas ang saya sa mukha nito na lalong kinalungkot ni Alfred. Nalulungkot si Alfred at naiinis sa sarili niya dahil nagsiselos na siya sa asawa ni Dexter. Finally, nagkausap lang kami ng anak ko. Ang sabi ni Dexter, "Anak mo lang ba o ang asawa mo?" Ang medyo madiin na tanong ni Alfred. In the first place, alam naman ni Alfred na wala siya sa lugar para magtanong. Pero kusa na lang yun lumabas sa bibig niya. "Alfred, alam ko hindi ko maniniwala, pero totoo ang sinabi ko sa iyo kagabi, na mahal kita," ang sabi ni Dexter. "Mahal mo ba talaga ako, Dexter, dahil gusto mo ako? O mahal mo ako dahil kailangan mo ako?" Ang tanong ni Alfred na labis na kinagulat ni Dexter. Nagbago ang mukha ni Dexter sa narinig. "Alfred, akala ko iba ka sa lahat. Ang baba pala ng tingin mo sa akin. Nagkamali ako ng pagkakakilala sa iyo. Katulad ka rin pala ng iba." "Oo, nagkamali ako na magkagusto ako sa iyo. Nagkamali ako na matutunan kitang mahalin, Alfred. At higit sa lahat, mali ba ako na tumibok ang puso ko para sa iyo?" Ang sigaw ni Dexter. Luhaan si Dexter na tumalikod kay Alfred habang si Alfred ay tulala pa rin sa mga salitang binitawan sa kanya ni Dexter. Dahil natutunan na din niyang mahalin si Dexter, natatakot lang siya. "Anong ginawa ko?" Bulong ni Alfred sa sarili niya. Sa bagay, maganda na rin yun para matigil na kung ano man ang nararamdaman niya kay Dexter. Kinabukasan nagulat si Alfred na matanggap niya ang resignation letter ni Dexter. Nalungkot siya at hindi pwede ito, ang sabi niya sa sarili niya. Samantala si Dexter, desidido nang umuwi ng Pinas. May naipon naman na siya kahit paano. Makakapagsimula na siya ng negosyo at makakasama pa niya ang anak niya. Maya-maya ay may kumakatok sa pintuan nila Dexter at nagulat siya noong si Alfred pala ang bisita niya. "Pwede pa tayo mag-usap, Dexter?" Ang saad ni Alfred. "Tungkol ba sa resignation ko? Nakapag-decide na ako. Uwi na ako sa Pinas." Ang malamig na sagot ni Dexter. "Yung tungkol sa atin," ang sagot ni Alfred. "Walang tayo, Alfred. Dahil kahit minsan, hindi mo ako binigyan ng chance na mahalin ka." Ang sagot ni Dexter. "Dexter, please. Kailangan kita sa trabaho. Ngayon lang ako makikiusap ng ganito." Ang mapagpakumbabang sabi ni Alfred. "Alam mo naman, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko." Patuloy nito. "Yun lang ba ang dahilan?" Ang patuloy na tanong ni Dexter. "Oo," ang sagot ni Alfred. "Sorry pero desidido na ako uuwi. Dexter, kailangan kita.
At oo, mahal na din kita. Kaya lang, ayaw ko maging third party. Sana maintindihan mo, ang sabi ni Alfred. Nagulat at natauhan si Dexter sa sinabi ni Alfred. Tama nga naman, may asawa na siya at hindi man sila maayos ng asawa niya ngayon, ay kasal pa rin siya at di pa niya naayos ang lagay nilang mag-asawa. At ngayon higit lalong naguguluhan si Dexter kung ano at sino ang pipiliin niya. Si Mabel ba na asawa niya na hindi siya kayang panindigan at ipaglaban? O si Alfred na di niya sinasadyang mahalin at handang alalayan siya na sa simula pa lang ay mali na ang magiging relasyon nila? Tuliro si Dexter na napaupo sa kama at litong-lito ang isipan niya. Mga Kaligyan Story, dito po muna pansamantala nagtatapos ang ating kwento. At muli po, maraming salamat sa pagsama niyo sa akin. Ako po si Lijan at ito ang Lijan Story Vlog.